Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. 13 kabanata ng Lukas. Magsisi upang hindi mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Hesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyan, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila." Ang talinhaga ng puno ng igos. Sinabi pa sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito, "May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyong ipaputol. Pinagaling ni Hesus ang babaeng kubang. Isang araw ng pamamahinga, si Hesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakakuba at hindi makauna. Nang siya ay makita ni Hesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Hesus ang kanyang mga kamay sa babae at noong hindi nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Hesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo'y pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sambahan ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Hesus dahil sa sinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangang-hangang bagay na ginagawa niya. Ang talinhaga ng buto ng mustasa. Sinabi ni Hesus, "Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito." Ang talinhaga ng pampaalsa. Sinabi pa ni Hesus, "Saan ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina kaya't umalsa ang buong masa." Ang makipot na pintuan. Habang nagpapatuloy si Hesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo kilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong lahat na gumagawa ng kasamaan.' Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin.
Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan, darating ang mga tao buwat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang mahuhuli. Ang pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Subalit, sumagot siya, "Sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Ngayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw at tatapusin ko ang aking gawin. Ngunit dapat kong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ng mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon."